Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay marahil isa sa pinakamahirap na katungkulan ng isang individual. Madalas ay binabase ito ng iilan sa anyo at reputasyon ng tao o nilalang. Subalit naniniwala ba kayo na hindi sa lahat ng oras, sa itsura at katayuan ng buhay ng isang individual, nakabase ang totoong ugali nito? Ating tunghayan ang kasaysayan ng binatang si Lando. Taong 1973 sa lugar ng Camarines Sur, Bicol. Itong ating kwento ay naganap noong nasa kasagsagan ng pagkabinata itong si Lando. Halos magtatapos na siya ng sekundarya at nakaplano ng kumuha ng kurso na pangarap naman ng kanyang mga magulang para sa kanya, ang maging isang inhinyero. Karamihan sa mga kamag-anak ni Lando ay mga pawang propesyonal, mga guro, sundalo, at mga may katungkulan nga sa kanilang lipunan. Kaya naman hindi may iwasan ang makaramdam ng tila ba pangangailangan na mapunan ang inaasahan o ekspektasyon ng nakakatanda sa kanilang angkan. Rolando, masaya ako sa kagaya ko na namana mo ang galing natin sa mga numero. Abay, alam mo na ba ang ibang mga pangarap na maging magaling sa matematika? Pero ikaw, tila yata pinanganak ka ng merong abilidad pagdating dito. Kaya naman natutuwa ko. Pasasaan ba at kikilalanin kang isang magaling na inhinyero? Ang karangalan ng ating pamilya. Sambit dito ng kanyang ama. Isang kilalang tao sa kanilang lugar. Bagamat mga profesional kasi ang mga kapatid niya at pawang nakapagtapos na ng kolehiyo. Ngunit hindi ang gustong kurso ng kanilang mga magulang. Noong araw kasi, tila bang naging kaugalian na ng iilang angkan o pamilya ang masunod ang kagustuhan ng mga magulang sa kursong ibig nila para sa kanilang mga anak. At pagiging isang suwail kapag hindi mo ito sinunod. Kagaya na lamang ang mga ginawa ng dalawang ate ni Lando na imbes na maging arkitekto, mas pinili ang pagdodoktor at ang kinaiinisan pa ng kanilang mga magulang ay pawang sa mga liblib na baryo at probinsya ito nagtatrabaho upang makatulong sa mga kapuspalad. Tanging ang pinakamatanda sa kanila na si Romualdo ang sumunod sa lahat ng gusto ng mga magulang nila. Naging isang abogado ito. Ngunit magkagayon pa man, palaging naikukumpara ng tatay nila ang mga kapatid at sa lahat nga ay si Lando. Ang para sa kanya ay pinakamatalino dahil nga dito napipwersa si Lando para naman matuwa ang tatay niya at mapawi ang sama ng loob nito para sa mga kapatid niya. Itay, karangalan niyo din naman po sila ate. Hangad po sa kanila ang nakakagawa nilang magsakripisyo alang-alang sa ibang tao. Hayaan niyo po, gagalingan ko pa sa pagpasok ko sa kolehiyo. Ako ang magiging pinakamagaling na inhinyero sa angkan natin. Tugon pa nitong si Lando sa kanyang ama. Ayaw na ayaw kasi nitong binata ang nakaririnig siya ng mga negatibong bagay sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman kapag sa tingin niya ay masama na ang timpla ng kanyang ama, agad niya na itong nilalambing at nililibang at iniiba ang paksa ng mga usapin para lamang kumalma. Dahil nga sa kabila ng pagiging istrikto nito at tila ba isang perpekto, mahal na mahal ni Lando ang kanyang ama
dahil sa napakaraming bagay ang natutunan niya dito. Ramdam niya ang labis na pag-asam ng kanyang ama na magkaroon ng inhinyero sa kanilang pamilya at ayaw niyang biguin ito. Alam kasi ni Lando ang punot dulo ng ganitong ugali ng kanyang ama. Ito ang lolo at lola nila na pilit na ikinukumpara ang mga anak nila sa isa't isa. At sa 8 magkakapatid, pinakakulelat ang tatay niya pagdating sa mga karangalang natatanggap maging sa amor ng lolo at lola ni Lando. Palaging mas magaling ang mga kapatid nito at palaging may kulang sa kanyang ama. Ito ang madalas niyang marinig sa tuwing magkakaroon ng pagtitipon ang mag-anak. Kaya bilang bunsong anak na lalaki, ibig niyang ibangon ang karangalan ng kanyang ama. Ibig niyang maramdaman itong padre de pamilya ang paggalang sa kanya ng mga kapatid nito at ng kanyang lolo at lola. Dahil nga sa ganitong paggayak, walang naging panahon para sa kanya na tawagin na nating high school life. Pinangako niya sa kanyang sarili na magiging una siya sa lahat. Nagawa niya naman ito dahil nga sa naging isa itong valedictorian nang makapagtapos siya ng sekundarya. Hinahangaan ng mga guro at mga kamag-aral ang binatang pinapangarap ng mga kababaihan, gwapo, matalino at isang magalang na tao. Ang umpisa ang buhay, kolehiyo niya at nagawang makapasok sa pinakasikat na paaralan sa kanilang lugar. Isang kilalang unibersidad na kung saan doon din pumasok ang mga kapatid niya at iilan sa mga pinsan. Hindi kagaya ng pinanggalingan niyang sekundaryang paaralan, dito ay mas mataas ang kompetensya pagdating sa mga akademikong karangalan. Mas marami ang mga iskolar at tila ba ang kagaya ni Lando na palaging nangunguna sa kanilang klase ay nagmistulang isang ordinaryong estudyante lamang. Ngunit imbis na madismaya itong si Lando, tila ba nakaramdam siya ng kagalakan. Dahil sa wakas, pakiramdam niya ay nakakahinga na siya ng mas maayos at walang mga matang maghapong nakatitig sa kanya. Sa kabila nito, alam niyang magiging masaya ang kanyang ama dahil nga sa kagaya ng inaasahan niya. Madali lang para sa kanya ang kursong kinuha niya. Kabaliktaran ng ibang estudyante na unti-unti niyang nakakasalamuha at naging kaibigan. Isa na dito ang kamag-aral niyang tawagin natin sa pangalang Pablo. Kung si Lando sa kabila ng kanyang katalinuhang taglay ay kinuha lamang ang kurso sa pagka-inhinyero upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga magulang. Itong si Pablo naman ay pangarap ang maging isang inhinyero simula bata pa ito. Ika nga, isang trying hard na estudyante. Subalit, hirap siya sa karamihan ng mga asignatura nila. Alam mo tol, naiinggit ako sa'yo. Nang magsabog ng kagapuhan at katalinuhan ng Panginoon, gising na gising ka. Samantalang ako, kahit magdamag pa akong magbabad sa pag-aaral at pagbabasa ng mga libro natin, wala. Bobo pa din ako. Swerte na lang akong pumasa dun sa exam natin para makapasok dito. Kaya, alam mo na, nagpapasalamat ako at tinuturuan mo ko. Sambit ni Pablo, isang umaga at naglalakad nga silang dalawa patungo sa susunod nilang aralin. Naging malapit na magkaibigan ito ni Lando. Dahil nga sa sobrang magkaiba sila at bukod dito palabiro itong si Pablo. Kaya naman hindi magawang mabagot ni Lando sa dami ng kwento nitong si Pablo.
Teka nga Pablo, bakit pa kasi sa dami ng kursong pwede mong kunin? Bakit ito pa? Alam mo namang mahirap at baka mabaliw ka lang yan. Marami namang madaling kursong pwede mong kunin Tanong naman dito ni Lando. Dahil nga sa madaming beses niya nang iniisip kung ano ba ang bagay na nagpapalakas sa loob ni Pablo. Na kahit sa araw-araw, alam niyang mahihirapan siya ay patuloy siyang pumapasok. Ngunit hindi kasi lahat ay kagaya ni Lando na maswerte sa buhay at biniyayaan ng mayamang pamilya. Kagaya ni Pablo na nakapasok lamang doon dahil sa tulong ng kanyang kamag-anak. Pinalad na magkaroon ng isang scholarship ngunit hindi naman kasi lahat ng scholar magaling sa lahat ng bagay. Ito lang ang pag-asa para mabilis kong maihahon sa hirap ang pamilya ko. Kapag nakapagtapos ako, tol, ay alam mo naman, labandera ang nanay ko at isang manggagamot naman ang tatay ko. Ako ang panganay sa amin at kung susuko ko ngayon, parang ako na din ang naging dahilan ng paghihirap ng pamilya ko, di ba? Sagot sa kanya ng kaibigan niyang si Pablo. Na bagamat nakangiti ay naroroon ang hinagpis sa muka at ang kalungkutan. Saglit na natahimik ang dalawa at nagulat na lang ng pareho silang batukan ng kaibigan nilang si Ana. Kamag-aral nila. Kapareho ito ni Lando na nagmula sa maayos na pamilya. Naroroon itong niyaya silang dalawa upang mag-almusal bago magtungo sa kanilang sunod na aralin. Mahilig sa pagkain si Ana, bagamat hindi halata sa katawan niya na napakapayat. Madalas ay tumatanggi sa mga ganitong imbitasyon itong si Pablo. Pero nauunawaan ni Lando ito, kaya naman hindi niya hinahayaang mapahiya ang kanyang kaibigan. Lagi siyang nakaantabay para saluhin ang gastos nilang dalawa. Wala naman para kay Lando kahit pa araw-araw niyang ilibre itong si Pablo. Napakagaan lamang nito sa kanyang bulsa. Ganun kasi siguro kapag sa kaibigan mo o sa isang mahalagang tao mo nagagamit ang pera mo. Hindi mo ito iisipin pa. Pero para sa isang katulad ni Pablo, ang ginagastos sa kanya nitong si Lando at Ana sa panlilibre sa kanya sa ilang araw lamang ay sobra-sobra na para sa pang-isang buwan niyang budget sa pagpasok sa eskwela. Hindi katulad ni Lando na meron itong nirerentahan na inuupahan na pinakamalapit sa universidad. Si Pablo ay uwian sa kanilang bahay gamit ang kanyang tanging yaman, ang kanyang bisikleta na pinaghirapan niyang bunuin. Sa araw-araw ay kailangan niyang magbisikleta ng kulang-kulang 1 oras papunta at pauwi sa kanilang bahay. Magkagayon pa man, sa tuwing nasa eskwelahan sila ay hindi nila ito pinag-uusapan. Lalo pa at ng mga panahong ito ay malapit nang matapos ang pangalawang taon nila sa kolehiyo. Saglit na pahinga sa klase at pagkatapos, sabak na naman sa araw-araw na pasok. Pero ang mga panahong pahinga para kay Lando, panahon naman para magdoble kayod itong si Pablo sa anumang maaari niyang gawing trabaho upang kumita ng pera para sa susunod na pasukan. Simula bukang liwayway hanggang takip silim na nasa kung saan-saan lamang itong si Pablo para kumita ng pera. Hanggang sa sumapit ang araw ng pasukan, hindi nakita nila Lando at Ana itong kaibigan nila. Sumapit ang unang araw ng pasukan pero wala pa din dito itong kaibigan nila. Kaya naman nagpasya na itong si Lando na dalawin ang kanyang kaibigan. Hindi man niya alam ang bahay nito pero alam niya kung saang baryo nakatira itong si Pablo at ipinagtanong na lamang niya ito. Naroroon si Pablo, naabutan niya, nagsisibak ng mga kahoy na ipangbibenta nito. Mga kahoy panggatong. Gulat itong makita doon ang kanyang kaklase.
Tila bang nahihiya pa itong si Pablo na makita ni Lando sa ganoong sitwasyon, lalo na ang makita ang kanilang bahay. Pero wala ito para kay Lando. Magkaiba man ang sukat at itsura ng bahay, ang mahalaga ay yung mga nakatira. Kita ni Lando na sa kabila ng mahirap na buhay nitong sila Pablo, malapit sila sa isa't isa at may paggalang. Pasensya ka na tol ha. Hindi na muna ako makakapasok Nagkasakit kasi si nanay. Kailangan ni tatay ng katuwang sa pagtatrabaho. Siguro sa susunod na pasukan na lang ako mag-e-enroll. Baka lumipat na din ako ng eskwelahan, yung mas mura. Nawalan na ako ng scholarship tol. Hindi ko na kayang bayarin dun sa pinapasukan natin. Malungkot at tila ba nanginginig ang boses nitong si Pablo. Alam ni Lando kung gaanong kaimportante sa kanyang kaibigan ang makapagtapos sa pag-aaral at mas nauunawaan niya na ito nang makita ang sitwasyon ng pamilya nito na kanyang kaibigan. Tunay nga na karamihan sa mga taong palangiti at maraming biro sa buhay. Sila yung may mga pinaka mabibigat na pinagdaraanan. Dahil kahit ganong kakwela itong si Pablo sa kanilang paaralan, kahit gano'n niya napapatawa ang mga kamag-aral niya, sa pagtapos ng araw, siya itong may pinakakailangan ng magpapagaan sa kanyang kalooban. Hindi makakapayag itong si Lando sa nangyari para sa kaibigan niyang si Pablo. Ayaw niyang masayang ang pinakapangarap ng kaibigan niya. Hindi naman sa bobo talaga itong si Pablo, pero kasi mula siya sa paaralang halos nasa kasulok-sulukan na ng bayan. Liblib, kaya naman kulang na kulang ang mga natututuhan niya. Pero alam ni Lando na sa tamang edukasyon ay magiging magaling itong si Pablo. Kinausap ni Lando ang kanyang ama patungkol dito. Ipinakausap niya kung maaari nitong matulungan si Pablo sa pamamagitan ng parang pagpapautang ng edukasyon dito na babayaran lamang sa kanila oras na makapagtrabaho itong si Pablo. Ipinaunawa ni Lando sa kanyang ama kung ganong kaimportante ito sa kaibigan niya at ang pinanghihinayangan niya sa potensyal ni Pablo sa mundo ng mga inhinyero. Hanga ako sa iyo anak. Ngayon pa lamang, pinapakita mo na sa akin ang iyong galing. Nakikita akong isang magaling kang tao na titingalain ang mga kakilala mo at mga kasamahan mo. Ito lamang ang nasambit ng kanyang ama. Walang naging problema dito. Ang tustusan ang pag-aaral ni Pablo sa kondisyon na kapag nakapagtapos nito at kapag nagtayo ng sariling kumpanya si Lando, dito ito unang magtatrabaho. Kaya nga simula noon ay mas lalong naging mas malapit sila sa isa't isa. Tila bang magkapatid na ang turingan, kasama si Ana ay naging pinakamatalik na magkakaibigan sila. Hanggang sa isang partikular na araw, buwan ito ng Hunyo, at minsan nga ay may kalakasan na ang mga pag-ulan. Kasama ang iba pang mga kakilala nila sa universidad ay nagtungo sila sa isang bundok para sa isang camping trip at outreach program. Noong araw na ito ay maayos naman ang panahon. Walang badya ng pag-ulan. Makulimlim pero tuyo naman ang lupa. Magkakasama sila Lando, Pablo at maging itong si Ana ay naroroon. Ang plano ay ang 3 araw sila sa taas ng kabundukan. May tutunguhin din silang lugar ng mga katutubo na tila aabutan nila ng tulong. Kasama ang 2 lokal na residente doon sa lugar bilang mga gabay nila sa bundok. Labis ang kasiyahan nila. Mga tawanan at biruan, mga takutan at kung ano-ano pang bagay na alam mong hilig gawin ng mga dalaga at binata noong araw. Hindi na mawawala dito ang inuman. Kagaya ng iba, nawili din sila sa pag-inom. Malamig sa lugar
at malaking tulong ang init na dulot ng alak upang makatulog sila ng maayos. Hanggang sa madaling araw nito, nang makarinig sila ng mga tila uwak na nagpapalibot-libot sa kanilang campsite. Nagising itong si Ana at dali ang tumakbo sa tent nila Lando. Walang katulad ang huni at napaka-weirdo. Parang uwak na parang hindi dahil sa tila ba nagmumula lamang ito sa isang tao. Maya-maya ay nagsindi ng apoy sa labas itong ilan sa mga kalalakihang kasama nila. Nagsunog ng mga kahoy upang maging maliwanag sa paligid. Nagkatipon ang lahat nang makita ang dalawang malaking animoy ibon na lumilipad papalayo sa kanilang lugar. May naikwento na ang tatay tungkol dyan. Mga wakwak yan, mga aswang sa bundok. Yan yung madalas bumababa sa mga baryo. Kapag merong buntis, malamang may naaamoy sila ditong buntis kaya pumunta dito. Pag-uwi ka dito ni Pablo, narinig naman ito ng mga iilan sa mga naroroon at isang magkasintahan ang nagkayakapan. Lumabas na itong babaeng kasintahan ng kaibigan nila ay totoong buntis. Napakamot ulo na lamang sila at bakit hindi agad sinabi. Alanganin din ang bumaba sila at nasa kalagitnaan na sila ng lugar patungo sa mga katutubo. Pagwiwika ni Dominador, isa sa mga kasama nila. Dahil nga dito, kaya nga hindi nila maaaring isakripisyo ang kanilang pagpunta doon. Maging itong magkasintahan ay ayaw ding bumalik. Pero sila Pablo at Lando ay labis na nag-aalala para dito sa babae. Ngunit ano nga ba naman ang magagawa nila kung mismong yung buntis ang ayaw umuwi? Kaya naman tumulong na lamang sila sa pagbabantay upang masiguradong ligtas itong makakababa sa bundok. Sa ikalawang araw naman nila, naroroong narating na nila itong daang patungo sa mga katutubo. Isang malawak na ilog na puro batong makinis ang gilid at mababaw na tubig lamang ang nasa tila malakanal na laki sa gitna nito. Ayon sa mga gabay nilang residente, kapag tag-ulan at malakas ang tubig sa bundok, umaapaw ang tubig sa ilog na iyon at hindi nadadaanan. Maswerte sila at hindi ganoon ang sitwasyon noong naroroon sila. Huwag na kayong magpalingon-lingon pa sa kung saan-saan at walang hihiwalay sa grupo. Hindi na itong lugar para sa mga tao, kaya igalang nyo ang paligid. Sambit ng isa sa mga lalaking gabay nila. Hindi namang maiwasang magtanong ng isang kasama nila kung ano ba ang ibig sabihin nitong gabay. Bakit po, Manong? Dito po ba nakatira yung mga aswang na pumunta sa campsite natin kagabi? Tanong nitong si Roger, isa sa mga kasama nila, ngunit umiling-iling ang gabay nila. At sinabing hindi lamang mga aswang ang meron sa kabundukan at ang mga pinakaliblib na lugar, kundi ang mapaglarong engkanto at mga maligno. At kung mag-isa ka lamang nagagala sa ganong lugar, tiyak na magiging biktima ka. Dahil nga sa taon-taon ay may nawawala sa kabundukan at hindi na muli pang natatagpuan. Siyempre, dahil sa alam ni Lando na eksperto sa mga ganito ang tatay ni Pablo, ito ang pinagtatanungan niya. At ayon nga kay Pablo, normal ang mga ganito sa mga kabundukan. Pero kung ganoon daw kalakas ang konsentrasyon ng mga engkanto at maligno sa lugar na yon, maaaring makasumpong din sila ng kakaibang mutya na wala pang ibang nakakakuha. O di kaya naman, pinakamahirap na makuha. Sa tagal nilang magkasama bilang magkaibigan, marami nang naikwento itong si Pablo tungkol sa mga mutya, mga anting-anting at mga karunungan para sa mga normal na tao at mga makabagong tao ay mga katang-isip lamang at matatandang paniwala. Pero may tiwala si Lando kay Pablo. At kapag sinabi nitong totoo ang mga mutya at anting-anting, ito ay totoo.
Pero aminado naman si Lando na noong unang may kwento ito ni Pablo sa kanya, ang unang tinanong ni Lando ay bakit daw ba hindi ginagamit ng tatay niya ang anting-anting nito para yumaman sila. Tipikal na katanungan ng mga taong walang alam sa mutya at mga sarkastikong individual. Kung iisipin, totoo nga naman kung may mga kakaibang kapangyarihan at kakayanan ang mga antingero. Bakit ba hindi nila ito gamitin para yumaman sila at magkaroon ng pera? Ngunit ipinaliwanag naman lahat ni Pablo. Kahit pa nga daw maraming nailigtas sa bingit ng kamatayan ang tatay niya, hindi ito tumatanggap ng pera. Hindi ito nananamantala sa mga pasyente niya. Bagay na minsan daw ay hindi may iwasan dahil may mga taong labis ang yaman na hindi mapagaling-galing ng mga espesyalista ang nagtutungo sa kanila. Pero kapag napagaling na agad nilang sinasabi na hindi sila magbabayad dahil sa alam naman nilang hindi pwedeng tumanggap ng bayad ang kanyang tatay minsan. Mismong si Pablo ang naiinis sa tatay niya dahil nga sana ay mayaman na sila sa dami ng mayayamang ginagamot ng ama niya. Tanging ang sagot lamang ng tatay ni Pablo. Hindi siya ang nanggagamot at nagiging tulay lamang siya mula sa may kapangyarihang nilalang, kaya wala siyang lugar upang maging ganid sa pera. Ang malaking biro lamang talaga sa buhay ng tatay niya. Kaya niyang gamutin ang lahat, maliban sa miyembro ng kanyang pamilya. Kagaya ng kalagayan ng kanyang ina, na ilang buwan nang nakaratay. Wala silang pera para ipagamot ito sa ospital at hindi naman kagaya niya ang mga doktor na gagamutin ang pasyente ng walang bayad. Isang malaking dagok at tila hindi patas na trato sa kanila. Ngunit pinipili pa din ng tatay ni Pablo ang magpatuloy sa panggagamot. Nang maputol ang pagkwekwentuhan nila, nang may isang matanda ang papasalubong sa kanila na tila ba sumisigaw-sigaw at dinuduro ang grupo nila. Sumisigaw ito sa katutubong salita at ibig silang palayasin o paalisin sa bundok na iyon. Di umano ay dapat wala na sila doon. Maging ang mga local guides ay nakaramdam ng pagkabalisa dahil dito sa matanda. Ngunit ang leader naman ng kanilang grupo, isa itong graduating student na at presidente ng kanilang samahan. Maging ang kanang kamay nito na si Dominador ay nagwika na pabayaan na lamang ang matanda at tila ba may problema ito sa kanyang pag-iisip. Dahil nga sa binayaran naman itong mga gabay, kaya naman wala silang nagawa kundi ang sumunod dito sa kanilang leader. Nilampasan nila itong matandang napakabagal lamang maglakad. Patuloy ito sa pagsasalita ng kanyang lingwahe. Yun ang akala ng lahat. Pero itong si Pablo ay pamilyar sa salita. Latin ang winiwika ng matanda. At tila ba isang orasyon ito. Kaya naman ang ginawa nitong si Pablo ay agad na may dinukot sa kanyang bag. Naalala niya kasi ang bilin ng kanyang tatay at may 3 habak ang ginawa ng kanyang tatay para sa kanya, kay Lando at kay Ana. Sinikap ng manggagamot niyang ama na sa ganitong paraan man lang ay masuklian nila ang kabutihang gawa ni Lando at ng pamilya nila dito kay Pablo. Dahil nga sa 1 taon na lamang at makakapagtapos na itong si Pablo sa kolehiyo. Huwag na kayong magtanong, Lando. Isuot nyo na lamang yang bigay ni tatay. Wala na akong panahon para magpaliwanag sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, ay palipad hangin ang narinig kong sinasambit ng matanda. At di ko masisigurado kung magaan lang o mabigat, kaya mas mabuti nang nakasisiguro tayo. Wika ni Pablo dito sa 2 niyang kaibigan na agad namang sinunod ng 2. Agad nilang isinuot itong habak. Maging sila kasi ay iba ang kilabot na nararamdaman sa mga pagtitig ng matanda. Hinikayat na lamang silang magmadali nitong gabay na tawagin nating sa pangalang Mang Apollo. Sa 2 gabay nila,
Ito ang mas matanda. Yung isang kasama nila ay halos kaedaran lamang nila. Inaanak ni Mang Apollo na isinama lamang niya para naman kumita din sa pagtulong sa kanila. Kilala ang matandang yon bilang isang bantog na mangkukulam. At sa tuwing bumababa siya sa bayan, nagtatago ang lahat ng mga bata at mga buntis. Kaya naman kung hindi niyo mamasamain, gusto kong bilisan na natin ang paglalakad at kailangan nating marating ang komunidad ng mga katutubo bago magtakip silim. Hindi tayo maaaring matulog ulit sa mga tent na dala nyo sa paparating na gabi. Sambit nitong si Mang Apollo na sinisikap kumbinsihin ang grupo na mas bilisan na at iwasan na ang mayat-mayang pagtigil para sa pagpapahinga at pagkain. Alam nila Lando na seryoso ang matanda, kaya naman minadali niya itong sila Pablo, maging itong si Ana, habang ang ilan ay wari pang namamasyal lang talaga. Sila naman ay sinikap na masabayan ang mga gabay. Tila kahit gustuin man nilang bantayan ang grupo, mas importante sa kanila ang marating ang tribo, ang maligtas ang mga sarili nilang buhay. Bagay na naiintindihan ni Lando. Kahit naman siya, oras na malagay sila sa alanganin, uunahin niyang tulungan itong dalawa niyang kaibigan bago ang iba pa. Bandang mag-aalas 3:30, biglang pinulikat itong buntis na kasama nila. Hindi na kaya pang maglakad, kaya kinakailangan gumawa ng improvise na isang stretcher upang maihiga ito. Mahirap kapag buntis ang pinulikat at ayaw din ng mga kasama nila ang ilagay sa peligro ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Tila bang naging alalahanin nilang lahat itong buntis na tawagin natin sa pangalang Sandra. Dahil sa nangyari ay mas bumagal sila. Hindi lahat ng daan ay patag. May mga matatarik na daan na kailangan nila ng ibayong ingat, lalo na para dito sa buntis. Pero bagamat nag-aalala itong si Lando para sa buntis, ayaw niyang makialam. Ayaw niyang makipagsiksikan sa pagtulong dahil sapat naman ang mga kalalakihang kaibigan nitong buntis upang tulungan siya. Pero ang nagpagimbal dito kay Lando at Pablo, maging kay Ana, ay nang muli nilang makita itong matandang babae na sinasabi nga ni Mang Apollo na bantog na mangkukulam. Naroroon ito sa tuktok ng isang mataas na bato. Sumisenyas at nakaturo sa daang pabalik sa pinanggalingan nila. Ganoon ulit, tila pinapauwi na sila. Pero nang tatawagin sana nila si Mang Apollo, nang muli nilang tingnan ito ay biglang naglaho na ang matanda. 4:30 na. Bagyang madilim na ang kalangitan nang biglang sumakit ang tiyan nitong si Sandra. Ibig sanang huminto ng grupo upang magpahinga nang biglang magsalita itong si Pablo. Hindi magandang ideya ang huminto tayo dito. Kanina, nakita namin nakasunod yung matanda sa atin. Masama ang kutob ko dito. Mas magiging ligtas si Sandra sa loob ng komunidad ng mga katutubo. Sambit ni Pablo na sinigundahan naman ni Mang Apollo. Tama itong binata. Dalawa lamang kaming kasama niyong gabay ngayon at hindi naman kayang ipagtanggol kayong lahat bilang gabay niyo. Sana makinig kayo sa akin. Hindi ligtas kung dito tayo magpapahinga sa paparating na gabi. Nag-aalalang wika pa nitong si Mang Apollo. Bagamat gusto pa sanang magmatigas nitong mga kasama nila Lando, ngunit nang sabihin ni Pablo na kung magtatagal sila sa labas sa paparating na gabi, ay maaaring aswangin ulit itong si Sandra. Saka pa lamang sila tila ba naging seryoso at nagmadali na. Naisip na ni Pablo na minsan kailangan talagang takutin pa ang ilang individual para lamang mapasunod ito. Narating nila ang komunidad ng mga di umano ay mga katutubong tribo nang mag-aalas 6 na ng gabi. Payapa ang lugar pero
dahil sa pagdating nila ay tila bang nagkagulo ang mga ito. Bata, matanda, naroroong sinalubong sila at pinagmasdan. Natuwa naman ang grupo dahil sa wakas nakaramdam sila ng kaligtasan. Napapaligiran ng mga bakod na kawayan ang buong komunidad ng mga katutubong tribo. Kaya naman nang makita nila ito ay alam nilang protektado na sila laban sa anumang nasa kagubatan. Dahil sa maliit lamang ang mga kubo doon, kaya naman kinakailangan pa din nilang magtayo ng kanilang mga tent. Pero ang kaibahan lamang noon ay may ibang tao na silang kasama. Sakaling may mga aswang man, naroroon ng mga katutubong kalalakihan para tulungan sila. Nabuhayan ang grupo, gumawa ng campfire ang mga kalalakihan at nagtipon sila doon. Wika pa ng pinuno ng grupo na sulit umano ang mga pagsubok at katatakotang pinagdaanan nila dahil nga sa tunay na napakaganda ng lugar ng mga tao doon. May sariling bukal sa loob ng kanilang komunidad at halatang protektado ang lugar. Napapalibutan ito ng matatayog at naglalakihang mga puno. At higit sa lahat, ang mga bahay dito ay nakapormang paikot sa kanilang lugar. Tila pabilog at sa gitna naman doon ng tayo ng mga tent itong sila Lando at ang iba pa. Alam nyo, iba ang iniisip kong katutubong tribo ang nakita natin dito. Buong pag-aakala ko, mga nakabagi sila o kaya mga native yung kasuotan. Parang mga kagaya lang naman natin pala sila. Tingnan nyo, ang pinagkaiba lang natin sa kanila, dito sila nakatira sa malayong gubat. Malayo sa syudad at polusyon, di ba? Wika nitong si Lando. Dahil nga makikitang nakasuot lang din ng mga normal na pangbahay ang mga katutubong pinuntahan nila. Wala nga lang silang mga sapin sa paa o tsinelas. Pero yung damit at shorts nila, akala mo mga taga-baryo lang din. Sumang-ayon naman dito sila Pablo. Kaya nga pakiramdam nila ay parang wala sila sa kabundukan dahil na din sa mga itsura nitong mga pinuntahan nilang katutubo. Ilang saglit pa ay nag-umpisa ng magsayawan itong mga katutubong babae sa saliw ng musika mula sa mga tradisyonal nilang instrumentong pangtugtog. Napakasarap pakinggan ito sa tenga at nakakakalma. Naisipan naman itong si Lando na maupo sa may batuhang nakaharap sa bukana ng lugar. Katabi nito ay isang malaking puno na may mayabong na mga sanga at dahon. Malayang pinagmamasdan ang kalangitan dahil nga sa ganoong kadilim at katahimik na lugar. Tila bang mas marami ang mga bituin sa kalangitan na makikita mo. Naroroong napakaliwanag din ng buwan at kay sarap pagmasdan ng lapitan siya ni Ana upang makipagkwentuhan naman ito. Magkasabay nilang pinagmasdan ang buwan nang walang kung ano-ano ay nanlaki na lamang ang mata ni Lando nang makita nila itong tila malaking nilalang na lumilipad sa himpapawid. Una, akala nila ay ibong panggabi lamang ito. Pero nang unti-unting nakita nilang papalapit ito, saka na lamang nilang naging malinaw ang lahat sa dalawa. Hindi ibon ang nilalang na kanina pa nilang pinagmamasdan, kundi isang aswang. Isang wakwak ang nakikita nilang mabilis na papalapit sa kanila. Napalundag na lamang si Lando, hila-hila sa kamay itong si Ana upang pumunta sa mga kasamahan nila at ipaalam nga ang nakita nilang aswang. Nagkagulo ang lahat, lalo na nang marinig na nila ang pagsigaw ng aswang. Nagpaikot-ikot ito sa kanilang lugar. Alisto naman ang mga katutubo at naroroong kalmadong pinapalibutan ang kapaligiran nila upang siguro ay matiyak na hindi makakalapit ang aswang. Pero sa panig ng mga estudyante, para bang walang buto ang mga tuhod nila na nanlalambot dahil sa takot. Agad na naisip ni Lando itong si Sandra, yung buntis nilang kasama.
Kaya naman kinausap nito yung nobyo ni Sandra na hanapan ng kubo na matutuluyan ito upang mas maging ligtas pa. Mabuti na lang at mababait din itong mga katutubo at agad na inalalayan si Sandra papasok sa isang kubo na mas malaki kumpara sa ibang naroroon. Pansamantala umano sa gabing iyon ay sa bahay kubo muna mananatili itong si Sandra. Total sa kinaumagahan naman ay uuwi na din sila sa bayan. Ngunit ang mas malala pang nangyari, bagamat kalaunan ay umalis yung aswang. Dahil na rin, marahil sa pagod na din ito sa pagpapaikot-ikot, bandang mag-aalas 2 ay dinig nila ang napakalakas na pagkulog at kita ang pagkidlat sa di kalayuan. Tila matinding pag-ulan ito, pero mabuti na lang at hindi umabot sa lugar kung nasaan sila. Kampante silang magiging maayos lamang ang lahat. Ngunit nang kinaumagahan at nasa daan na silang pabalik sa bayan, laking gulat nila nang labis ang pagbaha sa ilog. Napakataas ng tubig at tiyak na mamamatay sila kung tatawirin ito. At nang akala nilang iyon na ang pinakamalas nilang pagkakataon, biglang bumuhos din ang napakalakas na ulan. Tila malabagyo ang lakas nito na may kasama pang pagbugso-bugsong hangin at mga pagkulog at kidlat. Nakakatakot ang kaganapan dahil nga nasa kabundukan sila. Tila bang napakababa ng langit doon, maging ang pagkulog at kidlat, animoy anumang oras ay tatamaan sila. Dahil dito ay nagdesisyon ang grupo na muling bumalik sa lugar ng mga katutubo upang tumigil at antaying humupa ang baha sa ilog. Ang problema lang talaga ay habang papatagal ay papalakas ng papalakas ang ulan na inabot na ng maghapon. Alam nilang walang pag-asa na matawid nila ang ilog sa araw na iyon dahil sa tiyak ang pagragasa ng tubig dito. Nakatitiyak akong nag-aalala sila tatay sa nangyari sa atin. Huwag kayong mag-alala, sakali mang matagalan tayo dito. Sigurado naman na hindi makakatay sila tatay. Gagawa at gagawa sila ng aksyon. Kailangan lang natin maging kalmado dito. Isa pa, kasama naman natin itong mga kaibigan nating katutubo. Wika ni Lando sa mga kasama dahil sa nakikita niya ang iilan sa mga kababaihang naroroon ay nag-uumpisa ng mabahala. Natatakot dahil sa pawang mga kubo lamang ang naroroon. Papaano kapag mas malakas na ulan at hangin ang tumama sa kalupaan? Paano kapag yung mga punong naroroon ay magawang itumba ng hangin? Siguradong hindi sila bubuhayin ng mga punong yon sa laki nito. Ngunit wala silang pagpipilian dahil sa pagitan ng mga kubo nitong mga katutubo at ang malawak na kakahuyan. Mas ligtas sila sa mga kubo. Pero dahil nga sa lakas ng hangin na umuugong sa labas, ni ang umidlip ay hindi nila magawa. Habang papadilim ng papadilim ay tila pumapanaw na din ang kanilang pag-asa. Wala silang makakain dahil sa lakas ng ulan. Hindi nakapangaso ang mga katutubong kalalakihan. Ubos na din ang mga daladala nilang pagkain na baon. Kaya naroroong kumakalam. Ang sikmura nila pare-pareho. Nakikita ni Lando ang mga nagbubulungan na mga naroroong katutubo na tila bang labis na nababahala. Hanggang sa tumabi sa grupo nila itong si Mang Apollo. Dito nga ay nagkwentuhan sila. Kawawa naman ang mga katutubong ito, Mang Apollo. Wala silang proteksyon sa mga ganitong kasamang panahon. Nakakahanga sila at nagagawa nilang mamuhay sa malupit na gubat na ito. Ay matagal na po ba kayong nagpapabalik-balik dito? Tanong dito ni Lando kay Mang Apollo. Pero nagtaka naman itong si Mang Apollo. Hindi. Ngayon lang ako nakapunta dito. Yang isang kasama nyo, si Dominador ba yun? Siya ang nagturo nito at dito daw ang tungo nyo. Akala ko naman doon sa mga kaibigan kong katutubo Mas maganda sana ang mga bahay nila doon. Malapit sa may kuweba.
mas protektado at kapag may ganitong ang bagyo, doon sila nagkukubli sa kuweba. Dito na nag-umpisang magtaka itong si Lando dahil wala naman sa usapan na mag-iiba sila ng mga tribong pupuntahan at walang may sabi na si Dominador ang nagdala sa kanila doon dahil nga sa buong pag-aakala ni Lando, iyon yung lugar ng napag-usapan nilang tribo. Pero hindi nagpadalos-dalos si Lando dahil nga sa alam niyang magkaibigan ang kanilang leader at itong si Dominador at baka napagkasunduan nila na doon magpunta. Ayon kasi kay Mang Apollo ay mas malayo pa doon yung dapat natutunguhin nila. Inantay na lamang niyang kumalma ang panahon at sa kanya kakausapin itong kanilang leader tungkol sa pagbabago nila ng ruta at ng ibang plano. Sa isip ni Lando na kasalukuyang habang tila hindi pa nakalma ang mga kasama niya ay hahayaan niya na muna. Hindi din naman sila makakapag-usap ng maayos kung tuliro pa ang mga isipan ng karamihan. Nakaramdam na lamang ng antok ang mga kasama nila habang itong tatlong naroroon, dilat pa din ng mata. Hindi makatulog at nagdarasal na sana tumigil na ang ulan upang makauwi na sila sa susunod na araw. Subalit nang sumapit ang madaling araw, nang akala ng mga naroroong tribo na tulog na ang lahat, ay nag-umpisa ang kagimbal-gimbal nilang gawain. Gumising itong si Dominador at lumapit sa mga matatanda ng tribo. At doon nga, nagmano ito. Dilat ang mga mata ni Lando habang nakahiga at kunwaring natutulog. Dinig niya ang mga usapan na lumabas itong si Dominador upang batiin ang iba pang miyembro ng tribo. Masaya ang mga ito. Di umano, noon na lamang sila makakatikim ulit ng mga sariwang karne ng tao. Inasahan na pala ni Dominador ang paparating na malakas na ulan at ito ang gagamitin niyang dahilan at palalabasing inanod ng baha ang grupo at hindi na nakarating pa sa kanilang pupuntahan. Dahil nga sa gabing iyon ay kakarnihin nila ang buong grupo. Labis ang pagkagimbal ni Lando sa kanyang narinig. Napabalikwas ito at maya-maya ay marahang ginising ang mga kasama. Kailangan nilang makaisip ng paraan kung papaano sila makakatakas. Malabong magkamali sila ng dinig, sila ang gagawing pagkain ng mga naroroon. Mabuti na lamang at malakas ang pag-ihip ng hangin. Bagamat tumila na ang ulan, pero dahil sa sumisipol ang hangin sa labas, hindi naririnig ang paglakad nila Lando. Ginising nito ang mga kasama nila at ang dalawang gabay. Kailangan nilang makalayo doon, pero sa dilim ng paligid at sa katotohanang baha sa ilog at apaw pa ang tubig, saan sila tutungo? Anumang sandali ay madidiskubre na ng mga naroroong aswang na pawang mga bag na lamang ang laman ng mga kumot na nakatalukbong sa mga kubo. Nang maisip ni Lando ang tungkol sa kwentuhan nila ni Mang Apollo, ang lugar ng mga tribo na dapat talaga nilang pupuntahan, iyon lamang ang pag-asa nilang makaligtas kontra sa tribo ng mga aswang. Sa daan ay kinumpronta pa nitong sila Lando ang pinuno ng grupo sa pag-aakalang kasabwat siya ni Dominador. Ngunit maging ito ay walang ideya at ang sabi lamang sa kanya ni Dominador ay iyon daw ang kanilang lugar ng mga katutubong gusto nilang mapuntahan. Labis ang dilim pero umaasa na lamang sila sa talas ng mga paningin nitong sila Mang Apollo. Tila bang natural na nasanay ang mga talino sa dilim dahil nga sa habang sila Lando ay hirap sa pagsipat, sa daan tuloy-tuloy lamang itong sila Mang Apollo. Bago pa mang umalis sila Lando sa kuta ng mga aswang, iniwan niyang nakasindi ang isa sa lalagyan niya na may mga pangpaapoy at pulbura na ginamit niyang pang-ilaw sa dilim. Hinabaan niya ang mitya nito at tinantya. Oras na makalayo sila ay magliliyab ito sa ilalim ng kubo na tinulugan nila. Ganoon nga ang nangyari. Nagkaapoy bigla ang kubo.
Kita nila ito mula sa distansya. Mabilis na kumalat ang apoy at dahil nga sa malakas ang ihip ng hangin, kumalat ito sa mga karatig pang kubo. Dito nila narinig ang malakas na mga sigawan. Tanaw pa nila ang mga residente ng tribo ng mga aswang na tila hinahanap sila. May mga kakayahang lumipad itong mga aswang. Subalit dahil sa lakas ng hangin sa himpapawid, imposible na gawin nila ito at tatangin lamang silang papalayo. Ngunit hindi lang naman paglipad ang kaya nila dahil sa may kakayahan ang mga aswang na ito sa pag-aanyong hayop kagaya ng baboy at aso. At dito mas delikado sila Lando dahil sa madamo sa lugar na yon ay hindi nila agad na makikita kung may baboy ramo o aso ang papalapit sa kanila. Hanggang sa nagkagulatan ang lahat nang sa unahan ay muling lumitaw itong matanda di umano ay ang bantog na mangkukulam. Naroroon itong nakatayo sa unahan nila. Hindi nila alam kung tutuloy ba sila o mag-iiba ng daan. Subalit nang makita nila itong may dalang ilaw at kumukumpas ang kamay na tila ba hinihimok silang sumama sa kanya. Marahil dahil na rin sa sobrang desperado na sila. Sumunod sila sa matanda para lamang makatakas sa mga aswang na humahabol sa kanila. Mabilis ang matanda at aakalain mo pang tumatakbo ito sa bilis ng paglakad. Hanggang sa marating nga nila itong isang kuweba. Malayo pa doon ang lugar ng mga katutubong ibig nilang mapuntahan para sa kanilang kaligtasan, ngunit ang kuwebang itinuturo ng matanda ay magiging sapat na din para sa kanila at sa pansamantalang kaligtasan. Hindi alam nila Lando kung ligtas ba sila talaga doon. Pero dahil sa maskipot ang bukana ng kuweba, mas madali nilang madedepensahan ito sa mga aswang na magtatangkang pumasok. Malakas ang hangin. Hindi nila tayo agad matutunton kahit matalas ang mga pang-amoy nila. Lando, kailangan nating makagawa ng apoy. Yun lamang ang panlaban natin sa mga aswang. Karamihan sa mga kauri nila takot sa apoy, sabi ng tatay ko. Sambit nitong si Pablo at mabuti na lamang ay may dalang lampara ang matanda. Nakasilid sa isang babasaging proteksyon sa hangin. Ipinagamit ito ng matanda sa kanila upang makagawa ng apoy gamit ang kung ano-ano lamang na makuha nila sa loob ng kuweba. Maya-maya, nang maayos na silang nakakahinga mula sa mga pagkahingal nila sa kakatakbo, saka sila nagpasalamat sa matanda. Naroroon lamang itong nakatitig sa kanila at kung iisipin, kapag kayong dalawa lamang ang magkasama doon sa kuweba, sa ganoong uri ng pagtitig tila bang labis na nakakabaliw ito. Magkagayon pa man, nauna na itong si Mang Apollo sa pagpapasalamat sa matanda. Kilala lamang nila ito sa tawag na Aling Gertrude at marahan naman itong tumango saka nagwika na bakit daw hindi sila nakinig sa kanya noong binabalaan niyang bumalik na sila sa bayan at wag nang tutuloy sa direksyong tinatahak nila. Di umano ay kuta ng mga aswang ang pinuntahan nila at mapalad silang nakatakas pa. Palagi umano siyang nagbibigay babala sa mga nagagawi doon sa bundok, ngunit siya itong pinagbibintangang aswang at iniiwasan. Sa kabila nito, hindi pa din umano siyang sumusuko na matulungan ang mga nabibiktima ng tribo ng mga aswang. Lumalabas na ginagamit lamang nilang panlinglang ang mga nakababatang miyembro ng kanilang tribo upang bumaba sa bayan o kung saang lupalop na malayo sa kanilang lugar upang manghikayat ng mga mabibiktima. Minsan nagpapanggap na estudyante, minsan trabahador sa palengke o mga establishmento at minsan mga magagandang babae na nang-aakit sa mga kalalakihan. Lahat ng ito ay para maisama ang mga biktima sa kanilang nayon. Ngunit ang gabing iyon ay magiging mahaba para sa kanila. Ayon kay Aling Gertrude, hindi doon ang bahay niya at napilitan lamang silang sumilong dahil sa halos maaabutan na sila ng mga aswang, subalit hindi magtatagal ay matutuntun din sila doon. Kaya walang silbi ang mga ginawa nilang pangharang sa daan. Kailangan umano nilang
magpahinga lang saglit at muli nang maglakad papasok sa kuweba. Nagdurugtong umano ito patungo sa tirahan ng mga katutubo doon sa bundok. Ang mga katutubong hinahanap nila Lando. Madilim at may mga parte ng kuweba ang mabato at ang iilang daan ay kailangan lamang lumusong sa tubig. Nariyan ang banta ng pagtigil ng tibok ng puso nila dahil sa labis na lamig. Bukod pa dito, ang mga banta ng makakamandag na ahas at iba pang mga hayop sa loob ng madilim na kuweba. Pero kailangan nilang makipagsapalaran kung ibig pa nila ang mabuhay at makalis sa bundok na iyon. Nakikiusap yung iba kung maaari na lamang daw ba silang magtago kung saan sa kuweba at antayin ang pagsapit ng umaga. Pero hindi umano sumisikat ang araw sa loob ng kuweba at mananatili itong madilim. Ibig sabihin, malayang makakakilos ang mga aswang doon at oras na maamoy na sila. Tiyak na ang liksi ng mga aswang sa paghabol kaya hindi sila magsasayang ng oras. Pero may isang problema. Dahil nang marating nila ang malapit na sa labasan, masyadong malalim ang tubig at mahaba ang lalangoy nila upang matawid itong tila lawa sa loob ng kuweba. Walang problema ito para kay Lando. Maging ang matandang si Aling Gertrude ay walang problema na tawirin ito at sanay siya, ngunit ilan sa kanila, lalo na ang mga kababaihan at itong buntis na si Sandra. Hindi nila makakayang tumawid dahil sa hindi sila marunong lumangoy. Kahit na ang nobyo nitong buntis ay takot na akayin sa paglangoy ang kasintahan niya dahil sa baka pareho lamang silang malunod. Maging si Ana ay hindi marunong masyado sa paglangoy, pero hindi niya ito sinabi kay Lando at ayaw niya pang dumagdag sa problema nilang lahat. Kaya naman buong sikap niyang nilangoy ang malamig, madilim at napakalalim na tubig. Ang plano nila ay tatawid ang mga marurunong lumangoy at hihingi ng tulong sa mga katutubo na nasa labas na lamang ang tirahan. Ito ay upang makagawa sila ng masasakyan ng mga kasamahan ng may iwan sa loob ng kuweba o di kaya makakuha ng lubid na maaring makapitan habang tumatawid sa tubig. Maayos ang pag-uumpisa nila sa paglangoy. Marahan sila at binabantayan ng isa't isa habang tanga ni Pablo ang ilawan sa isang kamay niya. Subalit nagkaroon sila ng problema nang nasa kalagitnaan na sila ng paglangoy. Biglang pinulikat ang magkabila ang paa ni Ana. Hindi agad ito namalayan ni Lando kung hindi pa sumigaw ang isa sa mga kasama nila na nakitang lumulubog si Ana. Hindi pa maaalarma itong si Lando. Agad na huminto sa pag-abante itong si Lando at Pablo. Inutusan ni Lando itong kaibigan niya na panatilihin ang ilaw na naroroon at susundan niya si Ana sa ilalim. Ito ay upang magsilbing tanglaw sa kanya sa pagsisid at malaman nga kung saan sila direksyon aahon. Totoong malalim ang tubig at tila nasa 20 talampakan ang pinakailalim nito. Determinado si Lando na maisalba ang kanilang kaibigan. Kaya naman kailangan niyan lampasan ang kanyang limitasyon sa pagpigil ng hininga. Ngunit nang nasa ilalim na siya, nakita niyang tila may kung anong liwanag ang pumaikot-ikot dito sa kaibigan niya na naroroon sa ilalim. Animoy natutulog lamang ito. Mabilis niya itong nilapitan at nang marating niya ang kinaroroonan, biglang tumigil sa paggalaw itong liwanag at naroroong nakita niya ang isang tila bilog na bato na dahil naman sa kuryosidad ay dinampot niya at pagkatapos ay inihaon niya na itong dalaga. Gulat ang lahat ng naroroong nag-aabang sa kanya nang umahon ito. Tol, anong nangyari? Anong nangyari sa ilalim? Halos 5 minuto kang sumisid. Akala namin nalunod ka na rin. Sorpresang tanong dito ni Pablo. Hindi naman namalayan ni Lando na ganoon na pala silang katagal na nasa ilalim. Mabuti na lamang at naisalba pa nila itong si Ana.
Naparami ang inom ng tubig kaya naman halos tila mamatay na sa pagsusuka. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Kailangan nilang maitawid ang mga kasamahan nilang hindi marunong lumangoy. Dahil sa dinig na nila sa di kalayuan sa loob ng kuweba na naroroon na ang mga aswang. Kapag nagkataong nahuli sila ng aksyon, siguradong mamamatay ang mga kasama nila. Sa tulong naman nila Aling Gertud at Mang Apollo ay narating nila ang nayon ng mga katutubo ng bundok. Agad na umaksyon ang mga ito. Dala ang kanilang mga sibat. Siguro dahil sa pagkataranta, hindi napansin nila Lando na doon mismo sa kuweba, sa itaas lang na malawak na tubig na nilangoy nila, ay may lubid pala ang nakabang na maaari nilang magamit upang ligtas na matawid itong tubig. Maingat nilang itinawid itong mga kasamahan nila. Unang-una na itong si Sandra. At nang may tawid ng lahat at itong si Lando at Pablo at Mang Apollo na lamang ang naroroon, kailangan tumawid pabalik sa labasan ng kuweba. Dito na biglang dumating sila Dominador at dalawang kasamang aswang. Agad nitong sinugod si Mang Apollo at Pablo at naroroong napahandusay ito, habang si Lando naman ay naroroong hawak ang sibat na naiwan ng katutubo habang tinutulungan ang kanilang grupo. Alam ni Lando na dehado siya. 3 aswang laban sa isang binatang wala namang alam sa pakikipaglaban. Ngunit aminado noon si Lando na iba ang pakiramdam niya. Tila bang napakalakas ng loob niya at kaya niyang harapin kahit sino man. At nakarinig siya ng bulong sa kanyang isipan na magtiwala umano sa kakayahan niya at gagabayan siya nitong tinig. Nagpalingon-lingon pa itong si Lando sa pag-asang may naroroon pang katutubo ang tutulungan siya. Pero wala ni isa man lang. Lahat ay nasa tawid tubig na at silang 3 na lamang ang naroroon. May malay pa naman sina Pablo at Mang Apollo. Pero sugatan na sila dahil sa sorpresang pag-atake. Dahil dito, pinagpilitan na ni Lando ang tumawid na itong dalawa at wag na siyang antayin pa. Naroroong hinaharangan niya ang mga aswang upang hindi nito maatake ang mga kasama niya gamit ang sibat. Labag man sa loob ni Pablo, nakiusap si Lando na gawin na lamang ito dahil nga ito sa tinig na nasa isipan niya ay may pinagawa sa kanya na lubhang delikado at baka mapahamak pa ang mga kaibigan niya. Pablo, hindi ko na ulitin pa. Tumawid na kayo. Mga Polo, isama mo na si Pablo. Parang awa nyo na. Bilisan nyo na bago pa mahuli ang lahat. Sigaw pa ni Lando dahil sa unti-unti nang nagsisidatingan na doon ang ibang mga aswang. Kaya naman hinila na nitong si Mang Apollo, si Pablo, nang masigurado nitong si Lando na nakatawid na ang dalawa. Sa kanya sinunod ang turo ng tinig. Papalapit na ng papalapit ang mga aswang sa pangunguna ni Dominador. Mamamatay na rin ang sulo na naroroon sa gilid na iniwan ng mga katutubang sumaklolo sa kanila. Buong pag-aakala ng mga aswang, maging ng mga kaibigan ni Lando, ay katapusan na ng binata. Ngunit may isinigaw na salita ang binata. Sabay malakas at puwersang pagbagsak niya ng sibat sa lupa. Maya-maya ay yumanig ang loob nito at unti-unti nang nagbagsakan ang mga bato. Dito na kinuha ni Lando ang pagkakataon upang tumalon sa tubig, ngunit tinamaan siya ng isang pabagsak na bato at nawalan ito ng malay. Nagising si Lando na umaga na at naroroong nakapalibot sa kanya ang mga kaibigan niya. Nagawa niyang maisalba ng mga katutubong kasama sa pagsaklolo sa kanila, at nang itanong niya ang tungkol sa mga aswang, wala na umano kasamang nabaon sa loob ng kuweba. Gumuho umano ang bahagi ng kuweba kung nasaan yung mga aswang at wala nang nakaligtas pa. Labis ang pagpapasalamat ng lahat kay Lando at sa kabayanihan nito, pero natanong siya ng mga kaibigan niya kung paano niya ginawang paghuhuin ang kuweba.
pero isa sa mga matatandang katutubo ang nagsalita. Dahil sa narinig niya itong katagang isinigaw ni Lando, di umano, ginabayan ng isang uri ng engkanto si Lando upang matalo ang mga aswang. Ang engkantong pumoprotekta sa mga katutubo ng bundok. Ang parehong engkanto na naglagay ng malalim na tubig sa pagitan ng kuweba upang hindi makatawid ang mga aswang. Ayon sa matanda, matagal nang kaaway ng kanilang angkan ang mga aswang na ito, pero dahil sa umiiwas ito sa kanilang teritoryo, kaya naman hindi sila nag-aalalang kalabanin ang mga ito. Hindi din umano makikita ang kuta ng mga aswang nang basta-basta at tila bang may sabulag ito. Subalit nang pasukin nila ang kuweba, naging ibang usapan na ito dahil sa sakop ng kanilang teritoryo ang buong kuweba. Kaya naman umaksyon sila para tumulong. Ligtas na umano sila at pasasamahan na lamang sa mga katutubong binata upang maihatid sila sa bayan. Subalit, nang akmang magpapasalamat na si Lando at hinahanap nito si Aling Gertrude, wala na ito doon. Wika pa ng mga katutubo na hindi nila nakita si Aling Gertrude na pumasok sa kanilang nayon. Tila ba misteryoso na lamang itong nawala nang masiguradong ligtas na sila. Pero gulat naman sila Lando nang sabihin nitong matandang katutubo na totoong aswang nga si Aling Gertrude. At isang misteryo kung bakit sila tinulungan nitong makaligtas sa mga kauri nito. Nagawang makauwi na nila Lando ng hapon noong araw na yon, baon ang isang karanasang hindi malilimutan. Pero kasabay ng pagbaba nila sa bayan, nawala na din kay Lando yung hiyas na nakuha niya sa ilalim ng tubig. Hindi niya alam kung nahulog ba ito noong nawalan siya ng malay sa tubig o kinuha na ng mga katutubo. Subalit ang mahalaga na lamang para kay Lando ay ligtas sila at walang namatay. Nagawang magtapos nila Lando at Pablo, maging si Ana. Pero pagkatapos niya sa pag-aaral, muling nag-aral si Lando bilang isang guro. Maayos niyang kinausap ang ama niya at nasa pagtuturo nga ang puso niya. Habang si Pablo naman ay naging katuwang ng pamilya nila sa pagtatag ng isang konstruksyon na kalaunang lumaki at naging maunlad. Naihahon ni Pablo ang pamilya niya sa hirap at naipagamot ang kanyang ina. Tunay ngang sa mundong ito, ang mga panlilin lang ay nasa maraming uri ng katauhan. At base nga sa ating kwento ngayon, hindi lahat ng mababait ay totoo. At hindi lahat ng pinaniniwala ang masama ay hindi gagawa ng ikabubuti ng kapwa. Nasaan man si Aling Gertrude, habang buhay siyang magiging parte ng alaala ni Lando kung paano silang nailigtas nito sa huwad na baryo ng mga aswang. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Lando. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa liham na ating binasa. Maraming salamat po. Okay, tapos na po ang kwento natin ngayong araw mga kabaryo. Kamusta muna ang lahat ng nakikinig at nakaabot dito sa dulong parte ng ating kwento, no? So ayun, pansin nyo medyo mabilis yung pagsasalita natin ngayon, gawa ng, yun nga, binibilisan ko na para, syempre, yung iba, ayaw nang mabagal eh. Binibilisan natin. Okay lang naman, no? Yun nga lang, nakakapanibago kasi alam niyo naman na hindi tayo ganon na way na magsalita, no? Pero okay lang para sa inyo, no? Alam niyo naman na binabasa natin yung mga negative at positive dyan. So, yun, para sa ano na lang to, para sa lahat, no? Para okay din yung pakikinig nyo. Unang-una, no, sa kwento natin ngayong araw kay Lando, grabe. Parang, hindi ko alam, pero parang no, parang ang sarap sana ng ganitong uri ng kwento, no? Lalo na kung mahaba. Kasi isipin mo, magkakaibigan tong tatlo, si Lando, si Pablo, saka si Ana.
Akala ko nga bida rito si Pablo eh. So yun. Pinakita lang naman dito na mabuting tao tong si Lando, no? Gawa ng, yun nga, nakakaangat ito sa buhay. Hindi naman naging hadlang yun para tulungan niya itong si Pablo sa pag-aaral. Tapos, yun nga, ang sabi kasi nung tatay niya na gusto ko maging inhinyero ka. Pero, ang tama naman, kumbaga sinunod ni Lando. Pero yung nasa puso niya is maging isang teacher o guro. Yun yung parang second degree na kinuha niya. Tapos, yun nga, sabi naman sa kwento natin ngayon, nasa pagtuturo na itong si Lando, no? So, ano kayong naging buhay ni Pablo sa ni Ana, no? Kasi, parang ang nangyari lang, si Pablo naging engineer, no? Tapos, naging okay na yung buhay. Siyempre, kahit paano kumita na ng maayos. Si Ana naman, medyo wala na. Ewan ko kung may nakatuluyan tong sa dalawa. Pero okay na okay yung kwento. Saan kaya yung bundok na yon sa Camarines Sur, no? Grabe, tingnan nyo na lang tong si Dominador. Napakatuso, di ba? Nagpanggap na estudyante tapos gusto lang palang, di ba, biktimahin yung mga kaklase niya. Buti na lang talaga nandito si Aling Gertrude. Yun nga, sabi naman ng mga katutubo na aswang talaga to. Pero yun nga rin parang ewan ko rin ba't tinulungan niya itong grupo ni Lando. Siguro nakita niya na mabuting tao, no? Yun nga, sabi sa aral, mas maganda na yung akala mong masama sa'yo is hindi naman talaga, no? Yung akala mong mabuti, yun yung parang negative yung gagawin. So, vice versa yung naging kwento. Tapos yung aral. Ang galing lang, galing. Sana hanggang ngayon, buhay pa tong mga katutubo na pinuntahan nila Mang Apollo, yung kaibigan niya, no? Ano kayang uri yun? Siguro kasi 19 medyo late na rin to, ilang dekada na. Siguro naman ngayon, napupunta na tong bundok na to, no? Saka feeling ko naman binalikan to nila Lando at ni Pablo, no? Talagang feeling ko nagbigay pa sila ng tulong. Yun nga lang, hindi natin alam kasi hanggang dun lang natapos. Pero yun, katanungan din yung hindi akala ko naging antingero tong si Lando kasi 'di ba nakakuha siya ng hiyas, pero feeling ko mutya na yun. Pwedeng mutya ng tubig, 'di ba? Ganon. So kasi isipin mo 5 minutes kang nasa ilalim ng tubig, 'di ba? Wala ka namang aral sa ganon na pagpigil ng hininga. Pero feeling ko mutya. It's either na wala o parang pinairam ng engkanto. O ayun nga, tama si Lando, baka kinuha ng mga katutubo, no? Kasi yung engkantong yun, parang protection nila yun Kumbaga, walang ibang daan papunta doon kundi yung kuweba, no? So yung mga aswang, hindi naman makakapasok doon. Isa pa, depende sa tubig, alam ko. Hindi rin sila basta-bastang lumulusong, no? Lalo na kung mga aswang na yun nga, wakwak, di ba? Normal na aswang pero grabe, napakatuso talaga. Saka si Aling Gertrude nga, yun, hindi natin alam. Malay natin, pinuno to, no? Kasi kung tutusin, pwede siyang makihalubilo sa grupo, sa tribo nila Dominador, pero hindi niya ginagawa. Kumbaga solo flight siya sa buhay. Feeling ko soloista si Aling Gertrude. Pero grabe. Napakaganda ng kwento, wala akong masabi. Lalo na nung papunta na dun sa bundok. Diba? Saka napakabuting tao ni Lando para sa akin. Lalo na tong si Pablo. Diba? Ganda. Sana marami tayong ganitong kwento palagi, no? Para sa akin, okay na okay to. So, yun lang mga kabaryo. At salamat ulit sa mga sumusuporta, no, sa ating kwentong baryo. Yun. Kung okay sa inyo yung ganong pagnanarrate natin, pa-comment na lang din sa baba kasama ng komento nyo sa kwento para alam ko rin. Tapos, paiwan na lang din ang like, no? Saka share ng videos natin. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, subscribe po kayo, no? Isang malaking tulong po yan sa aming channel para kumbaga masipagan pa kami sa paggawa ng ganitong klase ng pagnanarrate, no? Kasi ang hirap din naman ng ganito, babasahin mo yung istorya.
Diba? So, yun lang naman. Tapos, eto na yung yung shoutout ko sa inyo mga kabaryo. Ito yung mga hindi ko nabate nung nakaraan. Pero, bago ang lahat, gusto ko munang batiin yung mga members ng ating kwentong baryo. Solid kabaryo natin, no? Yun, so, ito, umpisan ko muna si Ma'am Roslyn De Loper. Yan, 3 months na sila, no? Nakalagay naman dito si Ma'am Lovely Rose Digal na 3 months na din. Si Ma'am Christine Farado, 1 month. Maria Victoria, 1 month. Si Ma'am Brenda, 1 month. Ma'am Maricel Sumiyaya, 1 month. Si Boss Marvin George Foley, 9 days. Yon, so yan yung mga member ng ating solid kabaryo, no? Sa mga gusto pa pong mag-member, pindutin lamang po yung joined nakatabi ng subscribe button, no? So yun lang naman yun, kabaryo. Tapos ito naman yung mga nagko-comment sa previous na mga upload natin. Binabati ko po si Ramonita Verdugo. Yan, si Nanay Ana. Salamat po. Marie Chris Felayo, Brain Omega, Arlene Kulsdeka, Desa, Arlene Kulsbesa. Salamat po. Jenny Golosino, Mariam Duca, Arman Rizada, si Chired, Dear Friend, yan, si Ma'am Araceli Asahi, Shifter Place, yon si Boss. Si Tikyo Aquino, Avera Dani, yan, Gerson Namar, Rude de la Cruz, salamat boss. Saan yung iba? Wala, hindi natin mabasa yung iba. Yon, Carmelita Pruna, salamat po. Darin De Leon, Ellen Cueano, May Sinita, salamat po. Si Dave from KSA, salamat din. Si Christine, yon si Ma'am Christine yan. Ang sabi niya, hindi, mamaya na. Si Dominic Dagarag, yan, Dominic Dagarag, salamat boss. Si Blue, no, na lagi ring nakikinig sa atin. Emil Bautista, salamat po. Mahina Bobakar, salamat. Arlene Cortesano pala, yon, from Kuwait. Si Junril Ekot, from Naval, Biliran, Leyte. Yan, may kwento kami dyan, boss. Biliran, pero hindi ko pa nai-ere. Nabasa ko nung nakaraan. Meron, boss, hintay mo. Si Ma'am Susan Manalo, salamat po. Rodrigo de la Cruz, Alma Hornales, salamat. Mary Chris Dumael, Ma'am Aucolina, salamat din. Lopez Elaine, salamat. Manchi Laser, salamat. Si Ma'am Lisa, no, lagi rin nagko-comment. Si Ma'am Ginabel Bugador, yon. Jovan Ocampo, salamat din boss. Inday ng Paris, salamat po. Joel Di Guzman, yan. Si Binket, salamat. Marilu Matsuda, yon si Marilu. Matagal na rin nakikinig sa atin. Ronel Tolosa, yan. Good day sa Ray at sa lahat ng tagapakinig ng kwento. Wala akong masabi sa kwento mo. Ang tapang ng batang ayon, ito yung last natin na upload. Si Ma'am Maria Casusa, salamat po. Hazel Snowy, salamat. Happy Sigrani, salamat din. Marco Tikar, yon. Joel Kabakang, salamat boss. Novi Dagale, salamat. From Santa Rosa, Laguna, yan. Francis Lagurin, salamat. Cora Hidalgo, salamat po. Dominic, ayan, si Dominic, naulit yung iba kasi nagko-comment ulit. Dory Nogoet, yan, salamat. Redal Vincent Sabir, salamat po. Gina Tatwala, salamat ma'am. Gloria Liwang, salamat. Renato Elidotabo, salamat boss. Yun, Elmer Caraca. Imelda Nabora, salamat po. Monica Flores, salamat. Janice Gomba, salamat din. Taylor Nuevo, salamat. Shian
Montances, salamat din. Catherine Fablo, salamat. From Buena Vista, Nabas Aklan. Yan, salamat po. Celso Benitez, salamat. Hazel Samonte, salamat po. Hana Mailinis Gundo, salamat. From Bicol. Bicol din tong kwento natin. Camarines Sur. Si Ma'am Catherine Blasquez. Mark Dennis Barbarona, salamat boss. Uncle George. Ang dami. Charlune Rulan, si boss yan. Ricky Manalo. Ang dami, di ba? Inday Samante. Si Ma'am Asil Gumban, yan. Jacas Manso. Scared Butterfly. Yun, salamat. Joanne Rosal. Nelia Tijano. Aladin Sipagan, salamat boss. Ason Angeles, salamat. Cherry Mukbang, yun. Meat Check, salamat. Jess Quill, ganda nga boss. Jessie Quill, yun, salamat. Lourdes Grace Garde, salamat. Bambi Buhat, yan. W Montanos Vlog, yan, salamat boss. Rosita Nicolas, salamat. Emilia Norapols, saan yung iba? Si Ma'am Evelyn Fall from Germany, yan. Tapos ito yung mga sumunod. Yung iba kasi hindi na nakakahabol ng comments, so babasahin natin. Ito, Eileen Isla, nakikinig ako sa ibang channel pero di ko tinatapos dahil di ko gusto ang pagka-narrate. Dito lang talaga ako sa channel na to bumabalik at solid yun. And sabi ni Eileen Isla, JJ Malungkot, yon, salamat. Yours 2040, salamat. Si Linda Ferres, salamat din. Luella Sentina, salamat po. Asan yung iba? Inday Lebra, salamat. Arlene Dadistor, salamat. Henry Bayblon. Rodel De Torres, salamat. Jalin Zamieno, salamat. Ani Valyares, salamat. Now, ayun, Darren De Leon, yun. Si Ma'am Tina Kayabyab from Toronto, Canada, yan. Milagros Asagra, salamat. Rastaman Ancol, yun. Asa na? Mary Jane Pablo, salamat. Si Ma'am Elsa Constantino, yun, salamat. Yun, mabuti na. Ayan. Ito, isang kabaryo natin na nakikinig din. Pero nagkaroon ng sakit tong si Ma'am Elsa, no? Pero okay na raw, pagaling na. Sana po, gumaling na. Ma'am Alona Sanchez, salamat. Leo Daban, boss, salamat sa'yo. Olive Smith, yan, JJ Malungkot ulit. Yun, sabi ni JJ yung isang channel. Ayun nga, ano na yun? Mga kwento ni Kabaryo. Yun na yung pinalit natin para hindi kayo malito, no? Yan, Marie Chris Pelayo, nabasa ko na to. Milagrosa Luke, salamat. Edison Domingo. Isa Dasened, yan, salamat. Sarah Okumen, yun. Monica Flores, salamat Ma'am Monica. Joseph Grooms, yun, pagbabalik nila, no? Bumabalik sila. Salamat sa inyo. Emil Bautista, yan, nabasa na natin. Cristo Vallariva, salamat po. Pa-shoutout po Boss Ray, Lariva family from Tacloban, Leyte. At Mantos family from Minglanilla, Cebu. Yan. Tita Sareno, nagsusumba si Tita. Sabi niya tapos twist ni Aling Rosario, yon. Nagsusumba to si Tita Sareno, no? Salamat po, Tita. Yan, mga matatagal na nating solid subscriber natin, no? Alsher Krev, salamat. From Wakwak daw siya ng Dubai. Si Ma'am Apple Pie ng Pampanga, yan. Busy na rin ata silang lahat, alos, no? JR Bendo, salamat boss. Romilyn Verbano.
Eliano Ranala. Salamat, boss. Ang dami pala. Mali ako at di ko naiipon. Teresa Bardes, salamat. Salamat po, Ma'am Teresa. Susan Manalo, yan, mga nabasa. OFW Kuwait, salamat po. Jocelyn Galut. Agustin Baluran, salamat. Edward Diaz, salamat, boss. Okay na. O yun. So, kabaryo, hanggang dito na lang. Paano yung next natin na upload? Mag-shoutout ulit tayo kasi naputol eh. So, ang dami nyo. Pero salamat pa rin, no? Sana supportahan nyo. Ayun nga, comment kayo sa kwento natin ngayong araw. Comment kayo at happy Sunday sa lahat, no? Ingat ang lahat po at yun, tuloy-tuloy naman ang upload natin dito. Wala namang problema. Yung sa channel lang natin na Kwentong Kabaryo. Yan, wino-workout na natin. Okay na yan. Kwentong Kalakbay din. Doon medyo maraming hinalap nila si Otit pero busy pa eh. Ayan muna natin silang makonsagra yung boses ko sa kanila. So yun muna. Maraming salamat mga kabaryo. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.